Facebook. Bakit? Okay, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon dito sa programa ni Todo Tirador ay yung pagpatuloy ng pinakamainit na issue sa pambayan, na issue na kinatatakutan ko na magdudulot ng isang malaking pagbabago sa ating bansa. Hindi sa pagbabago na magiging kanais-nais or magiging hindi kanais-nais. Alalahanin mo, ang mga pulis ay naalarma na rin at palabas na rin ang pulis ng tinatawag na kalatas na magbabantay sila sa ngayong Biyernes. Kasi ang Biyernes ngayon, simula nung nakarang Biyernes, ay parang nagdudulot ng Black Friday protest kada Biyernes. At matindi ang dating nitong baha na to, flood control projects. Kaya ito ang tinitimbang mitsa ng pagbabago sa Pilipinas. Ganun pa man, magandang gabi, Josephine Sandy de lo Verges. Yahoo! Yahoo! Ganon. John Mark Kanyas. Good evening po, Sir Toto. May kanya-kanyang mga pinangalanang politiko para mabasa natin. Hindi natin mabasa ng maayos eh. So, sabi ni John Mark, good evening po, Sir Toto. May kanya-kanyang pinangalanang politiko ang mga resource persons sa Senado at Kamara. Ang nangyayari, paramihan ng bato ng putik, dapat silang paniwalaan. Sa totoo lang sa ngayon ay hindi ako naniniwala. Although some, maniwala kayo sa iba at sa iba hindi. Nahulog lang namin, pinulot lang ako. So, anyway, kumbaga, maganda naman ang resulta at meron tayo nakikita. Pero maraming mga nakikita ko na parang kaduda-duda, no? At saka magandang gabi kay Mami Jeans TV. Ikaw, attorney, sino dapat sisihin? Di ba dapat managot nitong lahat? Wag lang ang kontraktor, di ba? Dapat parusahan mga politiko. Lumalabas po sa aking pag-aral bilang isang engineer din po ako, Ben Recamador. Naniniwala po ako sa mga sinasabi ng kontraktor na ang lahat ay nangyari dahil sa natakot sila sa mga taga-DPWH at saka politiko. Yan po ang lumalabas. So, ang problema ko lang dito, itong si Luistro niyayari, tinatakot pa si Diskaya. Si Luistro, Jeremy Luistro, lumalabas nang sinuri ko yung kanyang sa distrito na sa Mabini lamang, sa bayan kung saan siya. Mabini lamang, Mabini, Batangas. Aba, marami na siyang mga flood control projects na hindi guni-guni. Hindi makikita kung nasaan. So anyway, pakinggan muna natin si Jinky Luistro sandali kung paano niya ginigisa si Carly or Francisco Diskaya. So ginigisa niya at ang katwiran niya ay tinitingnan niya sa plunder kung ano, iniikot niya, hinihiwalay niya yung parang dinidiscourage niya. Dinidiscourage ni Luistro si Carly Diskaya. Tinatakot niya na huwag nang tumuloy na tumistigo bilang isang state witness. Yan po ang kinalalabasan. At bakit? Ang ginagamit niya, kunwari, legal siya, abogada siya, kahit para titingnan siya ibang mga kapwa niya abogado. Na siya ay
Tinatakot niya si ano, ikaw makukulong ka, capital offense ito. Ang pakay niya halata ka na, Jinky Luistro. Ang pakay mo ay hindi siya tutuloy bilang state witness. Bakit? Sino matatamaan? Siyempre, ikaw, tatamaan ka rin. Dami nyo mga kasamahan mo. Lahat kayo na pumirma ng impeachment na matatamaan. Kasi may project kayo. Tapos, si Romualdez tatamaan. Si Elizalde tatamaan. Ikaw mismo, ilalabas ko sa iyo dito nga, ipapakita ko na ang kanyang lugar, mga flood control projects niya ay wala rin. Ghost. Isang project lang ang meron. So, ito ngayon, papaka-i-play ko muna ngayon yung ano ni Luistro. Yung paano niya binibira siya, no? Dinidiscourage niya para hindi natitistigo. Anong ibig sabihin? Greenheart, dahil kay House Speaker, maraming congressmen ang nakukulong. Kahit ayaw nila, napilitan silang kumampi kay Tambaluslos dahil mawawalan sila ng akap, AX sa tupad. Yan, tumpak yan, Greenheart. Ophelia, AP, Beth, Taipan. Di ba yung Jinky na yan, disqualified dahil sa vote buying? Nahuli siya nga. Tandaan nyo, nagmano-mano, namimigay ng boto, ng pera. So, ito po si Jinky Luistro. Ito. So, pakinggan natin. Si Terry Ridon yan na sinukuan, walang kwenta, but-butan, di kung tawagin ng mga Cebuano. Tikalong kung tawagin ng Ilonggo. Bicolano po ito siya. Maray na Banggi, Terry Ridon. Maray na Banggi, mga Bicolano. Ito, pakinggan nyo ito si Carly Diskaya na umamin siya dito ng mga bilyones din na kinita ang nakubra, pero willing siya magbalik ng pera. At ang kanyang ang pagbalik sa pera ay sasabihin niya lahat-lahat. So dahil ganon, naalarma ang mga congressmen, kasama na si Terry Ridon, kasama na si Jinky Luistro. Kaya sabi niya, ay bakit ka hindi mo ba alam ang kulong niyan ganito? Yan, daming mga, kung ayaw mo talaga, di ba, kasabihan natin yung Jinky Luistro, kung ayaw mo, may maraming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan. Ito, pakinggan natin. I think that is the point of the question. So, we can proceed po with Congresswoman Luistro. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My questions are addressed to Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Hindi lang millions. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Dami mo lecture. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong
at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Grabe yung pananakot. Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Yun, tinatakot mo. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Ayan. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi Your Honor, ano po ito, pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? Tinatakot mo pa, ha? Ayaw mo tumistigo, I ha? asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya alam po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo.
Hindi ka ba natatakot makulong? Ayan, tinatakot mo naman. Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas, na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, Mr. DOJ po. Diskaya. Mr. Chair, Becoming may a I state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear
as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court. Jinky, nakakunapla. Jinky, ulitin ko lang, naka-silent pala ako. Desidido po si Carly kasi natakot siya na 120 million Pilipinos ang papatay sa kanila. Ang isang binabanggit niya dyan ay araw-araw kinakalampag yung bahay niya. Nakakahiyang-hiya sila. Walang ibang kaya nagdesisyon sila na tumistigo na bahala na kung tatamaan sila kaysa makulong lang sila kumpara mo sa mga Pilipino na 120 million ng araw-araw na kakalabog sa kanilang bahay. Yan po sinabi. So, huwag mo nang takutin kung kung least guilty ba siya o hindi ba siya least guilty. What is important is hayaan mo siya na tumistigo. O ito ngayon, ipakita ko ngayon ang project ni Jinky Luistro sa kanyang lugar. So, ito ang unang project niya. Tingnan natin. So, ito. Ito, dali-dali lang. Ito. Ulit. Ito. Abangan. Ito. Yung unang project ni Jinky Luistro, construction of flood control structure at San Teodoro to Bagalangit, Mabini, Batangas. Contract cost 24,125,000 pesos. Project completed on February 7, 2024. Contractor, VR Patron Builders and Developers Corporation. Previously, kung ano man pangalan niya previously. So sa Region 4 Asia, construction of flood mitigation structure, fiscal year 2024. So, ang sunod na ipresenta ko sa inyo, asan bang project niya? Ito po hanapin natin ngayon sa Google Earth. Hinanap ko na sa Google Earth, ito po yung project ni Jinky Luistro. Yan. Ngayon, yan, nakita niyo yung pula na pin.
Yung pula na pin po, yun nagsasabi na yan po, o yan o, dagat yan o, Mabini, o dagat yan. Pag pinalaki natin, itong pula, dito daw ang project niya. O wala o, puno. Walang tubig, walang ilog, walang dagat. Ang dagat ang layo o. O. Paano nagka-project dito na wala? Miss Jinky, Luistro, pakipaliwanag po ito. Bakit itong project mo ay walang dagat, wala man lang ilog? Kaya huwag ka mananakot. Ito bang kinatatakutan mo? Okay, let's go to project number 2 of Jinky Luistro. Ito. Flood control project again and again. O ito. Construction of flood control structure at sitio Mainit. Proper. Mainit, Mabini, Batangas. Yan po ang second project niya. Okay? O, puntahan natin yan. Puntahan natin ang Google Earth. O ito, in fairness kay Jinky may project. May nakita ko maliit oh. Yan. Ayan ang dagat. Nakita nyo? Dali lang. Hindi ko pa pala na ipakita. Okay, ito na siya. Ipakita ko na. So, yan. Yan ko ng project ni Jinky Luistro. Yung pangalawang project. Ang pangalan ng project ay Construction of Flood Control Structure at Sitio Mainit Proper. Mainit, Mabini, Batangas. Completed on March 5, 2024. Contractor, Vicvar Construction Incorporated. Ang halaga, 9,650,000. So, ito po yung ko ng project niya. Is it fair? Oh, nakita niyo yung project niya? Is it fair? Oh. May nakita ko dito. Oh, yan. Yan na makita mo. Ilog ba yan? Hindi naman natin ilog yan ha. Tapos yan ang dagat oh. Oh. Pag pinunta mo yan dyan, oh, wala din. Oh. Yan. Oh, yan. Katabing dagat, Mabini yan. Ah. Ah. Yan. Yan ang dito pangalawang project niya. Sinusurvey ko lang lugar. Yan ang project niya. Number 2. Ang lit-lit 9 million? Anong klase? Next project. Project number 3. Anong sunod yung project? Mali. Langga maingay. Cancel. Pangatlo. So ito. Tingnan natin. Itong pangatlong project niya. Okay, all right. Ang pangatlong project niya ay kung sa seawall sa Barangay Kasang, Mabini, Batangas. So, tingnan natin ngayon ang project.
kung nagawa ba. Oh, ayan ang dagat. Yang may pula, ito yung seawall ba yan? Oh, dagat yan. Kuha po yan noong April 30, 2024. Balik tayo sa pizza na February 29, 2024. O, ganun pa rin itsura. Wala kang seawall makikita. Balik tayo sa 2019. O, wala kang seawall makikita. Balik tayo sa 2017. O, wala kang seawall makikita. Balik tayo sa 2013. O, may mga may mga clouds. O, dito sa ano. O, yan o. Parehos ang itsura noong ito naman 2011. Ito naman 1985. Wala pa. 2011 ang pinakauna. So, wala ka makita. Pupunta tayo ngayon sa pinakadulo. Ito wala man ang seawall na project. Itong kinatatakutan ni Jinky Luistro na lilitaw. Wala pa lang seawall. Next. Ito, karugtong seawall din ito. Ang kasunod seawall na project din. Wala ka rin makikitang seawall. Ayan. Yan, project niya kasunod. Seawall naman, pero doon sa Bulacan, Calamia section ng Mabini, Batangas. Natapos ng project doong July 11, 2022. At paborito niya kontraktor ay BR Patron Builders and Developers Corporation. Ang halaga po, 115 million! 798,478 pesos and 76 centavos. So, tingnan natin. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Iyan. Tapos tingnan natin ang Google Earth chat. Bisitahin natin. Ayun! Asan ang seawall dyan? Padakyan pa natin. Walang kang seawall makikita. Ito yung pula. Yan ang pula. Ito yung location ng project. Lupa naman yan. Hindi naman dagat. Kahit sabihin natin, malapit na dagat dito, wala namang seawall. Nakikita nyo? Nako, talaga lukuhan na talaga ito nangyayari ito. Ghost project ka rin pala, Jinky Luistro eh. Yan lang. Klarong-klaro na. Marami pang iba. Two, three, four, five. Dito naman tayo. Yan. Iwalay naman, isang project na naman. Ito. Construction of flood control. Barangay Solo, Batangas. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin ngayon ang Google Chat. Ayan ang location ng project. Iba'y pula. Ayan. Walang ilog. Tapos, ang dagat malayo. Ang dagat nandun, Ang dagat, Ito'y walang ilog. Walang dagat, walang ilog. Paano naging flood control project yan? Jinky. Anak ng...
Kaya pala nanalo ka, namigay ka, marami kang kinita. O, yan po siya, ladies and gentlemen. Kaya nga, bago mo pansinin ang kapwa mo, ay linisin mo muna sarili mong mukha. Ha? Nakakahiya naman kayo. O, ladies and gentlemen, paano ngayon yan? Tinatakot mo si Carly Diskaya na huwag nang tumistigo kasi paparusahan ka ng capital punishment. Hindi naman capital, kundi non-bailable. Yun ang gusto mo mangyari. Bakit ayaw mo siya patistiguhin? Sinabi na nga niya, mas gugustuhin pa nila na makulong sa kulungan na hindi papatayin ng 120 Filipinos at sobrang hiyang-hiya na sila sa ginagawa araw-araw sa kanilang gate na may nagrarally sa bahay nila. So yan po, ang sa akin na puntos ay, bakit natin, imbis na bigyan mo ng, i-encourage mo yung tao na titistigo, bakit pinipigilan nyo? Okay. So magtatawag na ako, tama na tayo, no? Diyan lang tawag nito. Shout out na ako si Jen De Aros. Bakit kaya tinatakot ni attorney? Sana encourage na magsalita at proteksyon ang dapat bibigay nila. Tama ka po, Jen De Aros. Ben Reclamador, kaya pala nagbago isip ni Diskaya na wala ng pangalanan na politiko. Skywalker, look at yourself, Luistro. Kung wala si speaker, walang akap. Wala si speaker, walang akap. Ba, naalaala ko yan. Si Larry Bukubok, hindi pinag-isipan ni Diskaya ang mga sinasabi niya. Parang, tapos sabi naman ni Di, parang sinasabi ni Luistro na huwag na mag-expose mga Diskaya. Diyos A, nananakot si Luistro para umatras si Diskaya. Marisa Plaza, otro pod din si Luistro. Diyos A, tama yan, Mr. Diskaya, kaya pangalanan mo sila lahat ng biktima lang kayo. Totoo yan sinasabi mo. Larry Bukubok, kurap ka kasi. Oknek J, hindi kayo parang magnanakaw. Isa kayong tunay na magnanakaw. Yan. Tapos, Diyos A, husay mo Diskaya, tama ka sa decision mo. Astra, okay, Buhaya ang nag-imbestiga. People power na. Di, huwag na daw siya mag-state witness. Jen De Aros, ba't nag-interrupt si attorney? State witness na siya, ano ba? Luistro, mayroong punto si Diskaya. Bakit mo nga naman pipigilin mga magdadamay ng politician? Si D, may sworn statement na siya, nabigay na ng pangalan, hindi pa din state witness. Ben Reclamador, okay, so anong paki mo kung? Tama, dapat kanta, anong paki mo? Sa long hair ko. Yeah. Bilmore, Balatukan, Yawa ka, Luistro. Astra, Jinky Luistro, kawatan ka, buhaya ka, isa ka dapat nalilitisan ng bayan. Dapat ikaw ang plunderer, mga buwiset. Si D, most guilty ang congressman. Si Nonoy Taying, okay, Silver Hair, Home Care. Nananakot si Luistro, ayaw niya magsasalita si Diskaya. Sangkot din. Tapos attorney Toto, tama ba si Luistro na hindi state witness? Kinatakot niya lang yun kasi hindi naman kailangan gusto nila maging state witness. Pero kung hindi pwede, so okay na lang yun kaysa papatayin sila ng 120 million na Pilipino. So, Ferdinand San Juan, good evening po, attorney engineer. Dr. Toto, Tirador. Bilmore Balatukan, imbis na palutangin mo ang may sala na politiko, mga tanong mo, may mga pananakot, ang most guilty kung kasabwat ka at isa ka na rin na involved. Diyan ikaw na, most guilty. Tapos Norbertino Cambao, ano ibig palabasin dyan? Gusto niya palabasin, tatakutin niya para huwag na tumistigo. Kasi marami na siyang kasama, si Luistro, marami ng kasama ni Luistro na binabanggit.
Yan ang problema nila. Si Long Corios Jr., Sir Toto, mas maniwala ako kay Sir Curly Diskaya kaysa Luistro. Tapos, si Jose, huwag kang matakot kay Luistro, magiging state witness ka. Angelita Abrinica, bawasan ang tax, alisin ang estate tax, patay na, may tax pa rin, mahirap kayo. Sa amin, corrupt na naman kayo. Fabus Reyes, ng mambabatas, nagkaroon ng projects. Guilty rin pala ang babaeng yan. Angelita Abrinica, Romualdez, plus Saldico equals BBM. Ben Dacamador, pag natapos na ang project, saka nalagyan ng ilog. Walang ilog, may project, tapos saka lalagyan ng ilog. Tama ka naman, oh. So, tayo, parang Santos din magsalita si Jinky, Alexander Bacotes, Dr. niyo, least guilty ang mga contractors, most guilty ang mga government official. Correct! Yan po ang tama. Least guilty mga contractors. Ang most guilty mga mga politiko tsaka taga DPWH. Norbertino Kembao, doon mo sabihin sa Kongreso, harapin mo siya doon para masagot ang mga sinasabi mo, project. Ito project, pinakita ko na nga Neptune Sphere. Akala ko pa naman matino si Kong Luistro. Jose, galing mo to, pakiulit ka name ng contractor Luistro. BM, ito. May VR Patron Builders and Development Corporation. Yan ang mga isang kontraktor niya. Ang isang kontraktor na W. Rivera Construction Equipment Rentals Incorporated, formerly W. Rivera Construction and Equipment Rentals. Tapos Vicmar Construction Incorporated. Tapos VR Patron ulit. Ang dami Tapos Vicmar ulit. Mga paborito niyang kontraktor Ito mga kontraktor niya kasi tingnan, Kinsay, Rice, Greenfield Construction. O ngayon, hanapin ko yung ibang kontraktor niya. Hindi ko lang, wala lang ako tayo magbukas. Titingnan din natin ibang mga projects niya. Yan. Sa Mabini Town pa lang yun Tingnan natin sa sa San Luis. San Luis, Batangas. Ito. Sa San Luis, ang mga kontraktor niya si Vicmar. Ganon din, Greenfield, kanya rin, Vicmar. YC Construct, bago to. Supplication Builder, TCSC. So, tingnan natin. Tingnan ko lang, hindi ko lang may papakita sa inyo. O sige, ipakita ko na rin kaya. Ano siya Magkano nga 22 million, maliit lang. Yan, tingnan natin. San Luis naman ito. Naku, wala ring project. Naku, pakita ko San Luis, Batangas. Ito, yung project niya sa San Luis, Batangas. Titingnan lang natin kay Jinky Luistro na project. Hindi yan. San Luis, here I come. Ba't hindi ko nakuha?
San Luis. Creative, San Luis. Okay, ipakita ko sa inyo. Hinanap ko yung San Luis para pakita ko lang sa inyo. Ito, naghanap tayo ng San Luis. San Luis, Batangas. Nakita nyo? Yung unang project, i-click natin. Construction of flood control structure, Barangay Bagong Tubig, San Luis, Batangas. O yan, kunin kong coordinates. O tapos, i-apply ko ngayon sa Google Earth. Hanapin natin. Google Earth will find it for me. Ayan. Ilabas ko ang Google Earth ha. Sabay-sabay natin tingnan Google Earth. Yan ang Google Earth. Hanapin natin ang San Luis, Batangas. Yan. Yan ang project. Ano nakalagay? Yan, bahay yan, oh. Walang ano diyan, anong sinabi na project niya? Construction of flood control structure, Barangay Bagong Tubig, San Luis, Batangas. So, yan po ang may pin na pula. Yan daw, paano maging flood control yan? Ang dagat ang layo. Anong klase ito? Jinky Luistro, paliwanag mo ito. Dapat ikaw kasuhan. Yan lang ang sa akin mo sabi. Hanggang dyan lang muna siguro tayo. Okay? So, sino pa? Di kila naging matino si Luistro, Lingo, Liingio. Sir Toto, dapat mga ghost project ni Jinky Luistro sabitin sa Pangulo. Ben Reclamador, baka hindi pa updated ang Google Earth. Updated na po. Pinaka-list na po, pinaka-list. Tingnan natin, to be fair to Jinky. Okay. Ito ay kuha ng 2025. Ang litratong ito ay kuha ng June 20, yan o. June 30, 2025. Yan. So ngayon, construction of control structure Barangay Bagong Tubig, San Luis, Batangas. So kung makita nyo, June 30, itong litrato, ano? Ito yung, pero tingnan natin sa June 20 at sa 2024. Yan, 2024 na shot yan, wala ka makita. Sa 2021 na shot, wala ka rin makita. Sa 2020, maulap. Dito tayo sa hindi walang ulap. Sobrang ulap. Yan, medyo maliwanag. Wala ka makita. Ganun din. Yan. Yan ang gawin natin. Bahay yan, gagawin mong ilog. Yan. Ay, nako. Jinky talaga, Ayan. Ayan ang maliwanag, 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 talagang walang project. Ay, hindi pala nakita. Ulitin ko, hindi ko pala nakalimutan ko.
Ipakita ko ang project. Ito ha. Tingnan natin sa June 30, 2025. Yan. Ito yung nakapula, nakapin. Ayan. Walang dagat yan, walang ilog. Tapos, tali natin sa June 2024. March 30. Wala rin. Dali natin sa 2021. January 30. Wala rin. Sa kuha na year 2020. January 30, 2020. Wala rin. 2019. Maulap. Medyo may ulap. 2018. 2017. Ayan talagang klaro, talagang wala. Ano yan? July 30, 2016. Yan, 2014. Maulap. 2013. Ayan. Tapos 2012. Ayan. Balik tayo sa April 30, June 30, 2025. So, klarong-klaro na walang project. Paano ngayon yan? Nako, Jenky. Tapos, sino pa? Si Benrick baka hindi pa updated. Ito na, update ko na. Pinakita ko na June 25, 2025. It's Estelino Sanchez, demanda mo si Congresswoman Luistro para lumabas ang totoo. Squeezy, bakit di mo i-report kay Marco Beta? Tinanggal na si Marco Beta eh. Tinanggal na siya ng mga kakampi ni BBM sa Ribbon Committee. Squeezy, report mo kay Jinggoy. Bakit ko kay Jinggoy i-report? May mga troll dito na nasaktan kasi tinitira si Luistro. Sabi ni D. Diyos Totoo yan kasi may nakausap kami last 2024. Ang alok sa amin, nag-project flood control. Nakita ko yan, plan. Wala naman ilog pero may flood control. Ang press release ng nakausap, 30 sa taas daw. Naku, 30% sa taas. Squeezy, sinungaling Diskaya, tinuruan na ng Prodidis. Ano naman pakialam na didis sa Squeezy? Ang logic mo, wala, di Squeezy. Para kang timang ka nagkwento ka ng sa butiki. Abdul Khair Sarip, good job, Dr. Toto Kasing. I salute you, Boss Toto, Tirador. Sabi ko rin, Buhaya di Saba, protector ni Tambuhaya. Walang akap kung walang si speaker. Tapos na maligayang araw ng mga prodis, sabi ni Squeezy. Makatang Tambay, PBBM Katodo, shout out po. Si Alan Camillo, ang nag-imbestiga, meron bakas ng dugo. Anong patutunguhan yan, investigasyon? Wala rin. Diba? Tapos, yung 51 billion ni Pulong, ay sigurado may project. Hindi ko ba nakita, Squeezy? Punong-puno, maganda na mga project ni Pulong. Kaya lang, pag mabahaan, matatabunan din. Pero tapos bahaan dyan, pero hindi nasisira. Just aid, makipublish contractor ni Luistro kasi may hinahanap. Sige, ilalabas ko ito isa-isa. Di may nakakatawang comment dito sa Manila ang baha pero Davao imbestigahan. Di Squeezy, Sunwest ang daming substandard project pero ayaw tanungin, ayaw pa pauwiin si Saldico kahit siya ang nasa appropriations, halatang may tinatago ang Congress. Squeezy, wala yan, 51 billion lang yung Squeezy. Kukunting-kunti yan. Tapos si Makatang Tambay, si Halyo, mga tiwaling kongresista, halip minsan. So, naku, kaya pala nananakot si Luistro. Alam niyo na kung bakit. Joel is Lord. GIL. Wadito, Lantin. Kaya nga sabi kong mga nag-imbestiga ng mga taong korap ay mga korap din. Ano mangyayari? Dapat nga sana, ang problema sa kanila mukhang park nga ang yung flood control sa Davao, ang layo kumpara sa Luzon. Okay? So, very clear, That's very clear. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Paki-share, paki-like, at saka yung mga team replay, please naman, huwag na kami skip ng ads. Yan lang tayo ma-inspire, masiyahin, at para tutuloy-tuloy tayo. Okay? So, magandang gabi po.